Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Australia. Over Australia. Over Africa. Over Africa. Over Canada. Over Canada. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord is Lord all over the world. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 Lord Jesus. Glory, glory, Lord God. O aming dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat. Nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Lord God. Ang amin pong dalangin sa hapong ito, Panginoon, kasamahin po kami ng iyong banal at makapangyarihang presensya, Panginoon. Maranasan po namin, O Diyos, ang pagkilos ng banal na presensya mo po, Lord God. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga leaders and workers, O God. Even, Lord, ang mga upuang ito, Panginoon Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna po rito, Lord. At magpapadala sa bawat bangko, Panginoon, ay may presensya, O Lord God. At patuloy na sasama't sabay-sabay na magpupuri sa iyong pangalan, O Lord God. At dalangin po namin, O Lord, sa hapong ito, ikaw po ang manguna sa amin, O Diyos. At amin pong sinasambit, Panginoon, wala kaming kakayanan, wala kaming alam, O Diyos. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapahugas, nagpapalinis ng iyong banal na dugo, O Diyos, upang patuloy po naming maranasan at maranasan, Panginoon, ang pagkilos dakilang Diyos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, O Lord God. Maging sa pag-aawitan, Panginoon, ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas, dakilang Diyos, sa lahat ng instrument na gagamitin mo, Panginoon Diyos. Sa lahat ng itatayo mo po sa kalagitnaan, Panginoon. Even ang magpapahayag ng iyong mensahe, O God. Maranasan pong tunay, Panginoon, ang anointing na nagmumula sa iyo, Lord God. Pakalinisin mo ang kanyang mga labi, O Lord, at patuloy na mamutawi sa kanyang mga labi ang kabutihan, ang kahayagan ng iyong banal na salita, O Diyos. Upang ang lahat ng makikinig, Panginoon, maaabsorbo nila, O Diyos, ang kabutihan mo. Dala-dala po, Panginoon, ang iyong mga anak ito, O Diyos, taglay ang pagpapala ng bawat pananampalataya po namin, Panginoon. Ibig ang bawat sa amin, O Diyos, patuloy na ikaw ang siyang manguna, Panginoon. Ang bawat isa ay nakalaan lamang para magpuri sa iyo, para magpasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. At yung mga kapatid po namin na nagmamadali at nagmamadaling magpunta sa bahay panambahan mo ngayong oras na ito, Diyos. Maranasan po nila, Panginoon, ang kilabot ng iyong presensya, O God. Simula pa lamang sa pagpanig, Panginoon,
sa banal na tahanan mo, dakilang Diyos. We give you all the glory. We praises. Adore you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Bago po tayo pumunta sa kung saan ay magpupuri sa Diyos, basahin ko lamang po ang aklat po ng awit 100. Makinig po tayo. Umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O Diyos, ay ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y sa Kanya at siya'y sa atin. Tayong lahat po ay patuloy na nilikha lamang para sa ating Diyos. Amen po ba? Malakas na magpalakpak sa Panginoon! Patuloy natin itataas ang dakilang pangalan ng ating Diyos.
Diyos, dakilang Diyos, itatanghal, ihahayag ang kabutihan mo po, Panginoon, sa bawat buhay po namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Pwede po ba natin itaas yung ating pong mga kamay sa Panginoon? Hallelujah, Lord God. We surrender you, Lord, sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon. Even ang pusong ito, Diyos, ang kaluluwang ito, dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. In Christ alone. In Christ alone, I put my hope. In Christ alone, I place my trust. In Christ alone, I bow down my knees. In Christ alone, I surrender all. In Christ alone, I put my hope. In Christ alone, I place my trust. In Christ alone, I bow down my knees, O Lord. in Christ alone, I surrender all. To Jesus. To Jesus I surrender all. To Jesus. To Jesus I Give to you. give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender all. To Jesus I surrender all, Lord. To Jesus I will give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender all. In Christ alone, I put my hope. In Christ alone, I place my trust. In Christ alone, I bow down my knees. In Christ alone, I surrender all. To Jesus, to Jesus I am surrender. Pinagkakatiwala po namin sa iyong makakamay, Panginoon. Sa kahinaang ito, Diyos. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender.
surrender all to Jesus. I will give my all and all. I give you my heart. I give you my Sabihin mo muli sa Panginoon, To Jesus I surrender all. To Jesus I give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I kapatid, kung may tinatago pa tayo dito sa ating puso, malaya po natin ibigay sa Panginoon. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender. Una vez last time. Jesus I surrender all. To Jesus I will give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender all. I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender all. I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender. Malakas na pagpalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Bagamat malakas ang ulan, hindi ito magiging hadlang sa pagpupuri natin ngayong hapon na ito. Bagamat maraming bata ngayong hapon na ito, but still, as long as nandyan kayo, this message is still applicable. Can we flash the PowerPoint? Before we sing a song, a worship song, no? May babasahin lang ako. And you know, sino dito mga napalo na ng nanay? Dahil matigas ang ulo, di ba? Umiyak kayo pagtapos yung paluin, no? Nagalit ba kayo sa nanay nyo? Pag hindi kayo nagalit, bakit hindi kayo nagalit? May kasalanan kayo, kaya kayo dinisiplina. Good. Magandang ano, ha? Sige, next slide. Bakit? Bakit ko natanong, no? Kasi yan, yung mga bata, I believe yun yung purpose nila this afternoon sa loob, no? May matutunan tayo sa kanila, no? Pinapalo sila ng magulang nila, pero hindi sila nagtanim ng sama ng loob. Tama ba? Dahil alam nyo may pagkakamali kayo. At kaya kayo pinalo ng mga magulang nyo dahil dinidisiplina kayo. Dahil mahal nila kayo, no? Pupunta tayo sa ating slide. Sabi John sa point number 1, discipline is proof of God's love. Yung disiplina raw ay patunay na mahal tayo ng Panginoon at hindi dahil galit siya sa atin. Babasahin ko po, no? Sa verse 5 to 6, sabi dyan, ang nagsulat si Pablo, nalimutan na ba ninyo
ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Ako na lang po magbabasa, mukhang maliit eh. Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sabi po dyan sa verse 5 and 6, huwag daw nating babaliwalain ang pagdisiplina ng Panginoon. Bakit? Dahil sa bawat disiplina, may katuruan, may lesson na tinuturo ang Panginoon sa atin. Sayang naman yung disiplina kung after tayong disiplinahin ng Panginoon, hindi natin magigets yung aral. At saka sabi dyan, no, God's love, not His anger. May pagkakaiba po kasi sa kaparusahan at pagdidisiplina, no? Ang kaparusahan, nagkamali ka, etong sayo. Pero ang pagdidisiplina, nagkamali ka, tara ayusin natin. Nang sa gayon, mas maging mabuti kang tao pagkatapos nito. Pupunta po ako sa verse 11. At habang tayo ay tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Sino ba rito natutuwang pinapalo? Wala naman, di ba? Kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pumumuhay. Sabi sa verse 11, hindi naman talaga komportable kapag dinidisiplina. Talagang malulungkot ka. Pero sabi dyan, pagkatapos niyon, ibig sabihin, pag dinidisiplina ka, hindi agad natin nakikita yung intention, yung magandang resulta. Hindi siya biglaan. Pero sabi dyan, pagkatapos niyon. At sa English pa, may sinabi pang translation na trained by it. Ibig sabihin kasi, pwedeng yung dalawang tao, parehos silang kinorek ng Panginoon. Pero pwedeng yung isa maging bitter. Lord, bakit naman ganon? Pero yung isa pwede niyang i-take yung correction and disiplina as positive. Sige Lord, salamat sa disiplina. Pagpuputihin ko sa susunod. Next slide, aawit na po tayo. Tandaan po natin, no, na maaari may mga discomfort man yung pagdidisiplina sa atin ng Panginoon. Pero at the proper time, makikita natin na may ipoproduce itong prutas sa atin. Lagi lang natin tatandaan, no, na ang motivation ng Panginoon sa pagdidisiplina ay ang pag-ibig niya. Mahal ka ng Panginoon, kaya niya tayo dinidisiplina. Sige po, let us close our eyes and sing this song na dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Your love is enough, oh Lord. Your love is enough, oh Lord. What could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Oh, minsan pa po, your love is enough. Your love is enough, oh Lord. Your love is enough. Your love is enough, oh Lord. What could I ever desire? What could I ever long for when your love Is Sa Tagalog naman po, ang pag-ibig mo ay sapat, O Panginoon. Ang pag-ibig mo ay sapat. Yes, Lord. ang pag-ibig mo ay sapat. Ano pang hahanapin? Hanapin pa, wala nang naisip pa. Kung ang pag-ibig mo ay sapat. Pag-ibig Sing to the Lord. mo ay sapat. Maaari, dinidisiplina tayo ng Panginoon sa current pace ng buhay natin. But the Lord is reminding us, no, na anak, mahal kita. Hindi ako galit sa iyo, kaya kita dinidisiplina. Pagkus mahal kita, kaya gusto ko maitama ka. Naisip pa,
pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kung ang pag-ibig mo Wala nang hahanapin pa, Panginoon. wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kung ang pag-ibig mo Kung ang ay pag-ibig mo ay sapat. Kung ang pag-ibig mo Kung ang pag-ibig mo ay sapat. kung ang pag-ibig mo ay Lord, maraming salamat ngayong hapon na ito na bagamat malakas ang ulan, Panginoon, nandito yung mga anak mo ngayong hapon na ito, Panginoon. Piniling sumamba, Panginoon, magpuri sa'yo sa araw ng linggo, Panginoon. And Lord, before kami mag-start, Panginoon, we pray for Ate Mirna, Panginoon, na kasalukuyan ay sinugod sa ospital ngayong hapon na ito, Panginoon. Lord, guide her, Panginoon, sa kanyang pagpunta sa ospital at pagdating doon, Panginoon. Lord, ayusin mo yung sistema ng katawan yun. Even yung mga doktor, Panginoon, na gagamitin mo para tumingin sa kanya, Panginoon, maging maayos nawa, Panginoon, yung findings niya ngayong hapon na ito. And Lord, sa mga pamilya niya na nag-aalala, Panginoon, comfort them, Panginoon. Give them the strength, Panginoon. Kalakasan ng loob na mapagtagumpayan kung ano man yung current na pinagdadaanan ng EDPAW family, Panginoon. At Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang buhay nila, ang pamilya nila, Panginoon, na ipagkakaloob mo ngayong hapon na ito ang katagumpayan sa buhay ng pamilya EDPAW, Panginoon. And Lord, sa amin na nandito ngayong hapon na ito, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Remove all kinds of distraction, Panginoon, that the devil can use this afternoon, Panginoon. Even those, Panginoon, na mga taong wala pa dito, Panginoon, give them the conviction, Panginoon, to attend so that, Lord, we can worship you ng sama-sama, Panginoon. Maraming salamat. Huwag mabaliwala, Panginoon, yung message, yung preparation, Panginoon, this afternoon. Hayaan mo, Panginoon, na maging makapangyarihan yung salita mo this afternoon, Panginoon. At sa akin, nagagamitin mo, tago mo lamang ako sa likuran mo at sa aming mga makikinig, Panginoon. Give us the humility and give us the wisdom, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang madakila, Panginoon, ngayong hapon na ito, Panginoon. Naway mangyari lahat according sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Patuloy namin pinagkakatiwala ang natitira pang oras ng service namin this afternoon. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Sige po, pwede kayong umupo. Very good. Mamaya may star kayo, yung pinakatahimik. Tapos yung noisy, may nagliligtas dyan, ha? Ay, nagliligtas. May nagliligtas, di ba, pag noisy? So, yun. Good afternoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magandang hapon. Makikinig tayo. So, tatahimik tayo. So, praise yun. So, dalawa, no? Dalawa yung population natin this afternoon, no? Nakakatawa. So, ang topic natin this afternoon ay about, align pa rin naman tayo sa team natin, no? Na breakthrough discipline that empower. So, sa kabuuan ito ng August. Ayan. Mamaya may itatanong ako, tapos yung mga makakasagot, makakatanggap ng premyo. Okay? So, kinig.
breakthrough discipline that empowers. Sige, next slide. Bago tayo tuluyang tumuloy, pakisabi naman sa mga katabi nyo, especially kung ngayon nyo lang nakita, no? Welcome, masaya kami na kasama ka namin ngayong hapon na ito. Sige, sabihin nyo. Sabihin nyo. Yan, sabihin nyo. Yan, yan. Praise. Ayun. So, next slide. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay disciplined disciples. Ang galing, no? Magkatunog sila. So, in line with our topic na breakthrough discipline that empowers. Next slide. Familiar ba kayo sa parang quote na yan? Ang nagsabi daw niyan si Buddha. Familiar ba kayo kay Buddha? Para yan, the mind is everything. What you think, you become. Narinig nyo na yon? Tatagalogin ko. Ang utak, ang hirap pala, yun na lang. The mind is everything. What you think, you become. Narinig nyo na po yon? Familiar? Hindi? Oo? Pwede? Pinoy henyo, no? Familiar? So sabi dyan, makapangyarihan daw yung mga isip natin. And actually, it makes sense. Sabi nga, pag may nagtanong daw sa'yo, o kaya mo ba to? Tapos pag sumagot ka ng oo, totoo yun. Pero pag sumagot ka rin ng hindi, totoo din yun, tama din yun. Ano yung ibig kong sabihin? Kadalasan kung ano yung pinapaniwalaan natin sa sarili natin, yun yung nagre-reflect sa actions natin. So kung nasa isip natin, hindi natin kaya, most probably, hindi nga natin kakayanin. Kasi sa isip pa lang, tanggap na natin na hindi natin kaya yung isang bagay. Pero kung sa isip pa lang, sinasabi natin na kaya natin, most probably yung katawan natin, magre-react in a way na kaya natin. Bakit? Kasi sa utak pa lang nilalaban natin na kaya ko yan. So, somehow, related siya dun sa mind over matter. Familiar? Mind over matter, ayun. May kukwento ako tungkol sa dito sa mindset somehow. Merong mag-asawa na sila, meron silang common fund, mag-asawa, di ba? Sino dito may asawa na? Dito, yan. Mag-asawa. Oh. So meron silang common fund, sabi nila, etong pondo na to, panggastos natin to. O sige, panggastos. Pagkalipas ng isang taon, nakita nila yung pondo na yon, parang sa isang buwan aangat siya, sa isang buwan bababa, tapos pagkatapos ng isang taon, parang nandun pa rin siya sa level na kung nasaan siya. Bakit? Kasi mindset, panggastos yan. So every time na tinitingnan nila yung pondo na yon, ang nasa isip nila, panggastos yan. Gagastosin natin yan. So nagkaroon sila ng adjustment. Kakanood ng YouTube. Yun, may natutunan daw siya kahit paano kakanood niya ng YouTube. May napanood daw siya na ang ginagawa ng iba, binubukod yung panggastos sa ipon. So, may dalawa na akong ngayon, basket kumbaga. So, pag ito tinitingnan ko, ito panggastos talaga. Pag itong isang to tinitingnan ko, ang tingin ko na to, ipon. So, may goal na ako dito. After a year, hindi to mauubos, bagkus lalago. Kasi ang mindset ko na dito ay iPhone. Ipon. Ipon. So, ayun, nakakatuwa. Sabi nila, nung nagsimula sila, after a month daw, nakaipon daw sila ng 12,000. So somehow, imagine niyo no, compared dun sa isang taon na lumipas, ganun din naman parehong pondo, parehong pera lang din naman yung pumapasok doon tsaka lumalabas. Pero dahil yung mindset, panggastos, hindi siya lumalago. Pero nung nag-start daw silang pagbukurin, yung pondo para sa panggastos at yung pondo para sa ipon, eto, unti-unting lumalago. Tapos ang ginagawa pa nila sa isa nilang fund, pag may matitira, hahatiin nila yon. Kunwari magtatapos yung buwan, hahatiin nila yon. Yung kalahati, ilalagay ulit nila sa pondo. Para daw pagkapasok ng bagong buwan, na ma-mindset sila na ito lang yung pera natin ito lang yung uubusin natin. Para hindi, alam mo yon, ubos, biyaya. So nung nagkaroon ng change ng mindset, ayun, unti-unti daw, yung pondo nila, imagine niyo magkano na after 3 or 4 months.
From 12, ano na siya, 60 or 80 na ata. So imagine, ganun siya lumago in just 3 or 4 months compare dun sa isang taon na ang tingin nila dun ay panggastos, kailangang ubusin. Bakit ko po shinare? Kasi ganun kahalaga yung mindset. Kung paano natin iniisip yung isang bagay, most probably, ganun magre-react yung attitude natin, yung behavior dun sa isang bagay na yun. Next slide. And in line doon, magsisimula tayo sa point natin na discipline begins in the mind. Sabi rin naman sa Word of God, no? Roma 12:2, sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, kanino sinulat? Si Pablo yung nagsulat. Tama, okay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So, isa sa sinasabi ng Romans 12:2, no, na kung may mga maririnig tayong bagay, wag natin basta i-accept lang. Face value. I-check din natin. Kumbaga, pag-isipan din natin kung yung narinig ba natin na yon, dapat ba nating tanggapin basta-basta o dapat nating i-examine, teka, parang may mali sa sinasabi ng taong to. Parang hindi totoo lahat ng sinasabi niya. So ganun, no, hindi natin basta-basta i-accept din kung ano yung naririnig natin, especially when it comes dun sa mga, in this world, sa mga tao. So sabi dyan, mag-iba kayo. Ang tinutukoy na pag-iiba dyan, no, pag-iiba ng pag-iisip. Ang nilalarawan po nun ay mula sa loob, palabas. Ibig sabihin, mag-iba raw ng pag-iisip nang sa gayon, magkaroon din ng iba ng gawi. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bakit kaya ganun dinidiin ni Pablo na yung pag-iisip? Kasi kung ano yung madalas nating pinopokus or madalas na naglalaro sa isip natin, kadalasan, iyon yung nakaka-impluwensya sa atin. Sino kilala si Malupiton? O, di ba? Ang dami, di ba? So, parang ganun, no? Kung madalas nating pinapanood or kung ano yung madalas na tinatanggap natin sa ating isip, iyon yung pinaka nag-iimpluwensya sa atin. Kaya sabi ni Pablo, magbago tayo ng isip. Huwag nating basta-basta tanggapin, lalo kung mali yung mga bagay na yon, no? So yun, sa sulat naman ni Pablo nito, sa tingin nyo, sa pangapaanong paraan natin, mas mauunawaan, kasi ang purpose niya, sabi niya, nang sa gayon, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Sa tingin nyo po, paano natin ipapractice? Ano yung practice na kailangan natin gawin nang sa gayon magawa natin yung resulta nito na maunawaan daw natin ang kalooban ng Diyos? Sige po, walang tamang maling sagot. Ay, may mali pala, may tama. Pero sa paanong paraan? Sa pananalangin. Sa pagsisimba. Pagtulong. Sige ba? Lahat kayo. Hindi, pagtama. Pagsisimba. Di ba alam nila? O kayo naman po. Sa paanong paraan? Pagdadasal. Bata pa rin kayo. Next po. Pagbabasa ng Bible. Alam nila. Tinuturuan nila tayo, guys. Tinuturuan nila tayo kung paano nila pinapractice, no? At salamat kay Ate Miriam. Nakita natin yung efforts ni Ate Miriam sa children natin, no? So, ayun. Tama yung mga sinabi ng mga bata na nandito, no? Pagsisimba, pagbabasa ng Bible, pagdadasal, iyon yung mga dapat nating gawin. Nang sa gayon, unti-unti, ma-develop sa isip natin kung paano natin matidiscern yung talagang kalooban ni Lord para sa atin. Next slide. Familiar na kayo dito, kaya hindi ko na ito pagtitiinan masyado. Re-revisit na lang natin. Pag nagtanim ka raw ng kaisipan, usually ang aanihin mo, yung action in relation sa kaisipan na yon. Tapos pag nangyari na yung action na yon, usually madidevelop siya sa bisyo. Bisyo, it doesn't mean negative, habit, parang ganon. Kasi di ba sa radyo may naririnig tayo, kailangan pa bang bisyo
action na to. Usually kasi ganun, no? Kapag yung isang action naging palagian siyang gawa, minsan di mo na kailangan pag-isipan, pwede ba nangyari na sa inyo, paggising mo sa umaga, may hinahanap yung kamay mo? Kailangan mo pong pag-isipan yun. Hindi na. Hahanapin na yun ang kamay mo. Either cellphone, either Bible. Kasi kung araw-araw yun, matik na yun. Muscle memory na yun. Even yung katawan natin, alam niya na kung paano magre-respond pag gising niya nang hindi natin kailangan pag-isipan. Bakit? Kasi nga, habit. Palagian mo ng ginagawa. Natatandaan na ng katawan. At sabi doon, kapag yung habit, nagbubunga pa siya ng karakter ng pagkatao. Pwede ba meron kayong kilalang tao na hindi nyo alam yung pangalan, pero alam nyo yung bansag sa kanya? Meron kayong kilalang ganon? Wala? No, sige. Wala. Okay lang kung wala. And lastly, no, yung karakter, yung pagkatao ng isang tao, usually, pag alam natin yung pagkatao niya, may idea na tayo kung ano yung sasapitin niya 5 years from now, 10 years from now, or 20 years from now. So magbigay kayo ng isang example ng pag-iisip. Iyon yung gagawin nating example. Isang example lang. Nang lagi niyong iniisip. Ano yung lagi niyong iniisip? Wala. Okay. Ano yung lagi mong iniisip? Magsisimula ng business. Ng ano? Ng gawaing bahay. Sipag naman ng batang ito. Grabe na Teacher Miriam. Palakpakan naman natin si Teacher Miriam. So, ayun, no? Dahil kumuha na tayo ng example, iyon yung ayun natin. Paano magsisimula? So, pag naisip mo na siya, naglilinis ka ba sa bahay nyo? Ano yung kadalasang ginagawa mo sa bahay nyo? Araw-araw yon? Okay. So, araw-araw, iyon yung ginagawa niya, no? Araw-araw. Ano tawag sa iyo ng magulang mo or ng mga kaibigan mo pag nakikita ka nila? Sa pangalan na. Pero ano ba tingin nila sa iyo? Tamad ka ba? Ano siya? Kilala niyo ba siya personal? Hindi. Hindi. Ginagamit nating example eh. Pero ayun, kung araw-araw, magkakaroon tayo ng idea kung anong klaseng bata ano pangalan mo? Hedge. Renz. Kenj. Si Kenj, no? Si Miriam ang tanungin natin. Masipag, anong tingin? So, di ba? So, maaaring hindi natin siya kilala, pero pag nakita mo yan sa labas, yan yung batang masipag. Bakit? Kasi nagkakaroon ng kadalasan kung ano yung lagi nating ginagawa, na i-relate na yon sa pagkatao natin. And probably 5 years from now, 10 years from now, makikita natin si Henge na matagumpay sa buhay. Bakit? Kasi masipag siya. Kasi tumutulong siya sa magulang. Most probably, makikita natin siya na maaari maging responsableng magulang din siya in the future. Bakit? Kasi responsable siyang anak sa magulang niya. So parang ganun yung gusto kong iparating, no? Nagsisimula lahat sa isip at hindi natin mamamalayan, unti-unti, kung ano yung iniisip natin, may epekto yun kung saan tayo tutungo, kung saan tayo pupunta. Next slide. Sabi sa manual natin, so have the discipline in thought or sa pag-iisip. Si Pablo po uli ay nagsulat sa mga taga-Pilipos, nagbibigay ng mga paalala. Sabi niya, bandang dulo na to, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So, kagalang-galang, tama. So, kagalang-galang. Sinasabi ni Paul na maging laman ng isip nyo. Ibig sabihin, sinasabi niya, maging intentional kayo sa pag-iisip ng mga bagay na ito. Na kung ano yung dagbigyan nyo ng focus, itong mga bagay na to, mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, and especially, yung totoo. Baka naman kasi, syempre, maaari may mga marinig tayong maganda or hindi na sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin.
Una, pag narinig natin yun, totoo ba ito? Kung hindi, tapos hindi maganda, most probably, ano gagawin natin? Wala. Pwede, wala. Deadmahin natin. Kasi bakit? Hindi naman yan totoo eh. Tapos negative pa. Bakit ako magpo-focus sa bagay na yan? Pero what if yung negative na narinig natin, totoo? Talagang ganun talaga tayo. Sinasabi sa atin na pangit ugali niyan eh. Tapos nung narinig natin, sumama loob natin. Tapos nung sinuri natin, parang totoo naman pala. Masama talaga ugali ko. See the difference? Nung nung response ng isang tao dun sa isang bagay na totoo, mahalaga na dapat totoo yung mga bagay na pinagpupukusan natin. Kasi kung negative at hindi totoo, deadma. Pero kung negative, tapos totoo, tapos dededmahin natin, medyo masama yung magiging epekto sa atin. Bakit? Kasi hindi na natin sasaliksikin yung sarili natin. Papanindigan na natin na, masama tingin nyo sa akin di sige, masama. Ganito na talaga ako eh. Pero kung masama man yung narinig natin, pero totoo, pero tinanggap natin with all humility, di ba magkakaroon tayo ng self-assessment na, oo nga, maaari, pangit yung narinig ko, maaari, masakit, pero kasi totoo eh. Pero kasi kailangan kong baguhin, kailangan kong magbago. So see the difference? Yung isang katotohanan, kahit masakit, pero tinanggap natin with humility, magpo-produce siya ng improvement, ng growth sa atin. So mahalaga na totoo yung naririnig natin. Pero bukod doon, mahalaga rin kung paano tayo magre-response dun sa totoong narinig natin. Kasi yung isip natin is a battleground daw. Maraming idea na nagtatalo dyan. Kaya mahalaga na nakapokus or alam natin kung ano yung mga bagay na totoo. Bakit mahalaga na alam natin yung totoo? Dahil mahalaga yun. Para alam natin yung hindi totoo. Nakakalito, no? Mahalaga na alam natin yung bagay na totoo para sure tayo dun sa mga bagay na kahit marinig man natin, hindi totoo yan, i-disregard ko yan. Kaya mahalaga na yung mga bagay na alam natin, kaya nating alamin kung ano yung totoo. So, have the discipline in thought. Kadalasan sa cellphone natin, sa social media, hindi na ako lalayo. Sino dito may Facebook lahat? Ayun. Ano kadalasang lumilitaw sa newsfeed mo sa Facebook? Balita. Sino pa? Ano sa'yo? Nagdadasal. Last. Nagsisimba, mabait talaga. Grabe talaga si Ate Miriam. No? Bakit ko sinasabi? Bakit ko sinasabi yung social media? Kasi kung ano yung lumilitaw sa social media natin, algorithm, hindi yun aksidente, no? Ginastosan talaga yun ng nila Facebook, Instagram, ginastosan nila yun. Nang sa gayon, makita nila, dito ka nag-i-scroll next na ano mo, iyan yung mga lilitaw. Para ma-hook tayo sa paggamit lalo ng social media nila. Imagine kung yung lilitaw sa Facebook account mo, yung bagay na ayaw mo, magpe-Facebook ka pa ba? Kung ang lilitaw sa YouTube mo, yung bagay na ayaw mo, mag-YouTube ka pa ba? Hindi. Kaya hindi aksidente na kung ano yung nasa Facebook feed, nasa YouTube feed, hindi aksidente na lumitaw yun doon. Nire-representa nun kung ano yung madalas na pinaglalaanan natin ng oras. Kaya mahilig ka ba sa balita? Mahilig ka sa balita? Ano latest na balita ngayon? Di ba? Alam niya? May bagyo ba? 4. Ang dami. Pero yun yung gusto kong yun yung gusto kong i-point out, no? Hindi aksidente yung naglilitawan sa mga social media natin. Representasyon yon na mga bagay na pinaglalaanan natin ng ating mga mahahalagang oras. So yon. Next slide po. Kilala nyo? Si James Yap. Hindi ba? Okay na. Sige. Yung nasa kaliwa ay yung naka-asul. Sige, lipat mo na.
Yung nasa kaliwa, si Steph Curry. Dadaanan lang natin sila, no? Si Steph Curry, sabi doon, sa bawat training daw ni Stephen Curry, ang target niya na jump shot per week is 2,000 jump shot yung dapat magawa niya per week. So, nasa 300 per day, more or less, mga ganon. Marami konti. 300, no? Pero, alam naman natin kung saan kilala si Steph Curry, napakagaling na shooter. At yung pagiging shooter niya ay bunga nung sobrang daming oras, effort na nilalaan niya doon sa training niya, no? Si LeBron naman, sabi si LeBron James daw, si LeBron James nasa 40 years old na ata siya. And 40, matanda na siya. Matanda na siya para sa sports kasi baka may mga iniinda na sa katawan, gano'n. Pero sabi sa news or sa studies, si LeBron James, gumagastos siya sa katawan niya every year ng worth 90 million para i-maintain yung magandang katawan niya para manatiling magaling sa basketball. Kasi nga nagkakaedad na siya eh. Pero ano naman yung epekto na yun kay LeBron James? Every year naman, ang kinikita niya sa basketball, hindi lang sa court, kundi sa endorsement, lahat. Dahil nga magaling siya mag-basketball, sabi doon, 5.7 billion times 63 nung ginagastos niya sa katawan niya. Bakit gusto kong i-point out yon? Kasi meron silang supposed to be na nai-scout na bagong player na dapat tinitingnan nila as next LeBron James. Kaso sinasabi nila, medyo overweight yung batang to. Kailangan niyang magpapayat or bawasan yung timbang niya para tumagal siya sa basketball industry. Kasi magsasuffer siya ng maraming injury. Dinisregard niya yon. Hindi siya kasing dedicated ni James na talaga naglalaan ng 90 million para lang ma-maintain yung katawan niya. Anong nangyari dun sa ini-scout nila na talent na yon na supposed to be susunod na LeBron James, maaga siyang nag-retire. Bakit? Puro injury. Kasi hindi niya tinake seriously yung payo sa kanya ng mga analyst na magpapayat ka kasi may injury ka pag hindi maganda yung form ng katawan mo. So yun po, no? Next slide. Bakit ko po sinabing ganun? Kasi for our second point, our daily choices build long-term fruit. Si Steph Curry, hindi siya naging magaling mag-basketball ng biglaan. Naging magaling siyang mag-shoot or naging shooter siya dahil resulta yon nung 2,000 jump shot na ginagawa niya every week. Si LeBron, hindi siya tatagal ng 20 years sa larangan ng basketball kung wala siyang disiplina or pabaya siya. Kaya siya tumatagal kasi every year, bukod sa nagda-diet siya, talaga nag-exercise, nag-aalat talaga siya ng pera or pondo para ingatan yung katawan niya para tumagal siya or para magkaroon siya para maka-play siya long term sa NBA. Basahin ko po. Daily choices build long-term fruit. Si Pablo po ulit yung nagsusulat. Ang daing sulat ni Pablo, no? Sa mga taga-Galacia naman po. Sabi niya, huwag niyong akalaing madadaya niyo ang Diyos. Wow, mabigat ah. So may mga tao palang ganun, no? Na akala nila hindi aware si Lord. So akala nila, may nalilihim kay Lord, no? May nalilihim sila kay Lord. Kaya nire-remind sila ni Pablo, no? Huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So sabi po dyan sa verse, no, laman. Ang sinasabi po ng laman, aware naman po tayo dito. Ito ay yung ating mga, pag sinabing laman sa Bible, ang nire-represent nun ay makasalanang nature ng isang tao. Kasalanan, laman, pita ng laman. Naging pa nga siya, common expression, no? Pita ng laman. Pag sinabi namang espiritu,
Alam naman natin din yun, no? Ang bunga daw ng Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pero may gusto pa akong sa inyo rito. Sabi dito, kung ano yung itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. May isang puno, ano ang bunga? Uulitin ko. May isang puno, ano ang bunga? Yan. Tito joke yan eh. May isang puno, ano ang bunga? Mais. Pag nagtanim ka ng mangga, ano yung tutubo? Ito hindi na to joke. Mangga din, diba? So, may expectation tayo na kung ano yung itinanim natin, iyon dapat yung bubunga, magiging bunga. Kaya sabi rito, kung patuloy yung pagtatanim natin sa mga pita ng kasalanan, kapahamakan daw yung i-expect natin. Hindi tayo pwedeng mag-expect ng mabubuting bagay sa buhay natin kung ang buhay natin ay nakalagugol sa kasalanan. Bakit? Hindi siya align sa rule ni Lord. Kaya kung ganun yung nangyayari, most probably, hindi tayo nag-ooperate sa rule na sinet ni Lord. Kanino tayo nag-ooperate? So yun, kung ano yung inani natin, ay kung ano yung itinanim natin, iyon din yung ating mga aanihin. At ang nakakatawa dito, hindi pala nakakatawa, at ang sa paalala nito, yung mga bagay na ginagawa natin, hindi daw siya one time. Kagaya nung pinakita ko kaninang pagpapractice ni Steph Curry, hindi siya one time na nag-shoot lang kaya siya sumobrang galing. Consistent niyang ginagawa yung pagpapractice. So para ding sa tao yun, kung yung isang tao, consistent na sinungaling, ano yung magiging epekto yun sa pagkatao niya? Maaari, wala nang magtiwala sa kanya. Bakit? Sinungaling yan eh. Hindi magsasabi ng totoo yan. Kung yung isang tao consistent sa kanyang pananalangin, sa kanyang pagde-devotion, ano yung i-expect natin sa tao na yon? Wala. I-expect natin yung kanyang spiritual growth, spiritual maturity, So yung verse na to is somehow, warning and at the same time, encouragement. Warning siya na sinasabi niya na kung patuloy ka pa rin sa paggawa ng mali, kapahamakan yung mangyayari. Pero encouragement siya na kung patuloy ka pa rin or tayo sa pagsaliksik sa mga bagay na espiritual at maka-Diyos, aani daw tayo ng buhay na walang hanggan. So minsan nga, punta pa ako sa dulo, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaso minsan, kunwari dun sa magsasawa, minsan kasi, kaya isa siyang paalala, minsan kasi, yung resulta hindi naman biglaan. For example, paulit-ulit kang nasasaktan ng mahal mo sa buhay. Kunwari, ng anak mo, ng magulang, lagi nagsisinungaling, tas lagi mo rin naman pinapatawad. Tapos, alam mo na sa susunod na pagkakataon, gagawin niya ulit yon. Minsan, ang hirap, pag ganon, na pinatawad mo na, ganun pa din yung trato, ganun pa din yung resulta, parang walang pagbabago. Kaya reminder talaga to ni Pablo, na huwag daw tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi madalas, yung resulta ng kabutihan na yon, hindi naman immediate pero huwag daw tayo magsawa. Kasi darating ang panahon na aanihin natin lahat nung ginawa natin. Kaya patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan. Nang sa gayon, umani tayo ng kabutihan or ng buhay mula sa Panginoon. Next slide. Sabi dito, successful people do consistently what most people do occasionally. So yung successful daw na tao sa ginagawa niya, consistent niyang ginagawa yung bagay na yon. Pero yung ibig sabihin ng occasionally, kadalasan pag wala ako sa mood bukas na lang yan. Parang ganun, So, bagi tayo ng example. For example, kasi mamaya magta-tithes and offering tayo. Sa usaping pinansyal, di ba, may mga sino rito nakakapag-ipon? Uy, wow.
Sino hindi? Uy, wow. Hindi, okay lang. Ano yung gusto kong i-point out? Usually daw, yung mga taong successful sa pag-iipon, sila daw yung mga tao na may habit na kapag dumating yung pera, ang una nilang binubukod ay yung mali. Mamaya yun, sa example number 2 yun. Sige. So, ang una nilang binubukod ay yung ipon. Tapos yung matira, iyon yung pagkakasyahin sa panggastos. Para kung ano man yung mangyari, naka-safety na yung ipon, no? Pero kadalasan daw, yung mga tao na nag-fail sa pag-iipon, ang mindset daw nila, pag na-receive yung pera, iisipin muna, ano yung, ang parang mindset is, panggastos, ang matitira is, ipon. Nakadalasan naman, walang natitira. Diba? Kadalasan, walang natitira. Kaya nakita niyo yung example number 1 ko kanina, dun sa mag-asawa. Ang ibig ko lang sabihin parang proven result yung change of mindset. Talagang pag magkakaroon ng change of mindset at aaksyonan yung mindset na yun, most probably magkakaroon talaga ng resulta. Sa pananampalataya, yung mga tao na successful or somehow spiritually mature ay consistent yung prayer life, consistent yung Bible reading, consistent yung devotion, compared with someone na wala ako sa mood bukas na lang ako magde-devote. Mamaya na lang bago matulog. Inantok na. Natapatan ng electric fan yung mata. Pwede ba yun? Di ba pag natapatan, parang nakakaluha? Tapos, tinutulak ako ng hangin. Tapos bumagsak na. So, ayun. Iyon yung kadalasan daw na pagkakaiba ng mga tao na talagang yung isang klase, ginagawa nila consistently, mapasimple man o engrande yung bagay na yon. Pero yung isang klase is, yung isang grupo, occasional. Pag hindi motivated, hindi mo na gagawin. Which is, iyon yung harmful sa motivation, no? Kasi yung disiplina, iyon yung sasampal sa motivation mo pag hindi siya gumagana. Sisipa-sipain niya yun, tumayo ka dyan. Iyon yung kahalagahan ng disiplina. Ito yung magtutulak sa'yo pag yung motivation mo, wala. Pag yung motivation mo zero, yung discipline yung magpupush sa'yo, na kailangan mong gawin yan. Next slide. So have the discipline in action and in habits. Si Paul po ulit yung nagsulat, no? Pero this time, sa mga taga-Korinto naman. Sabi ni Paul, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, ang sinasabi po ni Paul dito, no, careful si Paul na binabantayan niya yung sarili niya na baka mamaya pangaral siya ng pangaral sa iba, tapos siya naman, hindi niya ina-apply yung pangaral na yon sa buhay niya. Baka mamaya kasi, ang sinasabi ni Paul, huwag kayong mag-commit ng sexual immorality. Tapos, siya naman pala, pag siya nalang mag-isa, nakakapag-commit ng sexual immorality. So, careful si Paul dun sa sinasabi niya kasi baka mamaya hindi ma-disqualify siya dun sa pag-share ng Word of God, no? Pasadahan natin yung sinabi na yan. Nung sinabi ni Paul na yan. Kung mapapansin nyo, ginamit ni Paul, si Paul maano rin talaga siya, mahusay din talaga si Paul. Ginamit niyang angulo dito, yung parang sport. Suntok, sa boxing, parang gano'n, runner, pagtakbo. Kasi sumusulat siya sa mga taga-Korinto. And sa Korinto, meron silang parang Olympics, no? Ang tawag doon, Isthmian Games. So para siyang Olympics, mga palaro siya in honor sa Diyos nila na si Poseidon. Di ba yung Olympics, kung magiging familiar din kayo, parang related siya sa word na Olympia. Tapos pag ang Olympia, naisip mo si Zeus. So somehow related, no? Ganon yung angulo ni Paul dito. Mahusay din siyang sumulat, no? Sumusulat siya in a way na makukuha niya yung attention ng mga tao na sinusulatan niya. Palapit na yung sports niyo, eto yung angulong gagamitin ko. So yun yung ginamit ni Paul dito, no?
na tungkol sa sports yung ginamit niyang anggulo kasi may ganong kultura yung mga sinusulatan niya, yung mga taga-Korinto. Sabi sa verse 26, no, hindi raw siya tumatakbo ng walang pinatutunguhan. Na ang ibig sabihin ni Paul is, may clear siya sa isip niya na goal. May clear siyang destination. Hindi siya basta nag-e-effort lang kung saan siya pupunta. Meron siyang nakaset na goal kung bakit siya tumatakbo. And yung goal na yon, di ba, is advancing the gospel. Kung mapapansin niyo si Paul, di ba, paalis-alis siya kasi nagtatayo siya ng mga church kung saan-saan. Kaya nga pag nandun na siya sa isang lugar, kung mapapansin niyo, ang mga epistle tawag dito pero hindi ko alam Tagalog ng epistle. Alam niyo po ba? Sulat. Oh, yun. So, thank you, Nanay Baby. So, yung pala yung meaning ng epistle, sulat. So, kung mapapansin nyo, ba't kailangan sumulat ni Paul? Kasi nga, palipat-lipat siya ng lugar kasi ang goal niya, i-advance yung gospel, magpunta sa isang lugar na to, tapos pag-establish na, lilipat ulit siya sa ibang lugar para doon naman na mag-share ng Word of God. Tapos, susulat naman siya ngayon doon sa lugar na iniwanan niya kasi kailangan niya pa rin i-remind. So, kita natin yung goal ni Paul, no, napaka-clear. Kaya nagre-result din yon kung bakit puro epistle siya, kung bakit puro sulat siya. Kasi iyon yung goal niya, magpalipat-lipat ng lugar, and by the time na makaalis na siya, sumulat doon sa lugar na iniwanan niya para i-remind sila. So, sabi rin niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, wala siyang sinasayang na effort, no? Dapat lahat ng bira niya or lahat nung action niya dapat may result or may purpose. Mahirap kasi, isa kasi sa pinakamahirap na bagay na hindi tayo aware na napaka-active natin ng ginagawa natin, but at the same time, we're active yet without purpose. Minsan mahirap yung makita kasi hindi naman tayo magiging active sa isang bagay kung hindi tayo interesado ron. Kaya isang paalala to ni Paul na there are things na dapat nating bantayan yung mga bagay na active tayo tapos wala naman pala siyang purpose. Sabi sa verse 27, sinusupil niya ang kanyang katawan. Somehow related din sa mga taga-Korinto kasi during that time, yung mga taga-Corinthians, they really struggled with sexual immorality, with selfishness, and with pride. No? Kaya, yung sulat ni Paul is somehow tugman-tugma para sa mga taga-Corinto. And yun nga, binabantayan ni Paul yung sarili niya nang sa ganun, another term, disqualify. Sa English term, no, ang ginamit niyang term is disqualify. Hindi siya maalis sa paligsahan, which is somehow again related dun sa sports ng mga taga-Corinthian. No? So ginagamit niyang terminology yung mga yon. Nang hindi siya, sabi niya nang hindi siya maalis. Kasi nga, mahirap na puro pangaral siya ng salita ng Diyos, tapos puro disobedience din pala yung buhay niya. So, yun yung iniingatan ni Paul. Yun yung binabantayan niya. Yun yung dinidisiplina niya. Na habang nagsishare siya ng Word of God, hindi niya ma-disqualify yung sarili niya sa pagiging disobedient niya dun sa Word na sinashare niya. So, question, sa tingin nyo, anong mga habits yung mga pwede nating gawin upang mapalapit tayo sa Panginoon? Magdasal. Maging mabait. Okay. Magsimba, magalang, magbasa ng Bible. Alam natin, no? Alam natin kung paano yung may Bible ka rin. Ayun, that's good. Alam natin yung mga dapat nating gawin, no? Ang mahalaga is maigawa din natin siya in habit and in action. Ngayon po, i-invite ko si Janjan lang. Upo lang po muna kayo dyan. Pupunta ako sa aking fourth point. At 4 lang naman yung point ko at nasa last 3 slides na ako. So malapit na tayong matapos. Upo lang po muna kayo dyan. Number 4, God honors our discipline. Ito yung nakakatawa, no? After all those efforts, after all those pagdidisiplina sa sarili natin, hindi, may silbi pala siya kay Lord. May silbi pala lahat ng efforts, lahat ng ginagawa natin para kay Lord. So ang story nito is, yan, tatalo na tayo, hindi na to si Paul. Ito na ay si Daniel.
Pupunta tayo sa Book of Daniel. Daniel chapter 6, verse 10 to 12. Babasahin ko muna and then later, papasadahan natin ng konti kung ano yung meron dito. Sabi sa chapter 10 ng Daniel, sabi sa verse 10 ng Daniel chapter 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, yung kautusan na yon is, yun nga kung sino man yung yuyukod sa ibang Diyos maliban sa hari, ipapakain sa leon. Sa case nila Shadrach, Meshach, Abednego, yung hindi nila pagyukod sa hari, ipinatapon sila sa mainit na apoy. Bagay, wala namang malamig na apoy, ano? So, parang apoy na pinainit pa ng 7 beses, ganon. So, umuwi siya. Lumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So imagine, ang rule na ginawa ng hari, bawal kayong magdasal sa ibang hari or bawal kayong sumamba sa iba maliban sa hari ng Babylonia. But during that time, kay Daniel, ginawa niya pa rin yung usual niyang ginagawa. Sumamba pa rin siya sa Diyos, nanalangin pa rin, lumuhod pa rin siya. Ngunit, binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at iahagi sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito. Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. No, tingnan natin, no, during this time, di ba nagsimula si Daniel na isang bihag papuntang Babylonia? But during this time of chapter 6, si Daniel ay nasa mataas na posisyon somehow. Isa na siya sa mga pinagkakatiwalaan ng hari ng Babylonia. And isang katangian ni Daniel talagang walang makitang corruption sa kanya. Di ba sa government natin wala ring corruption? Dami, di ba? So hindi daw ganun si Daniel. Kay Daniel daw, walang corruption na makita. Kabaligtaran siya ng gobyerno ng Pilipinas. No? So, ganun si Daniel. At yung mga tao na naiinggit sa kanya, ginamit yon against Daniel. Itong si Daniel, kahit may kautusan na hindi to susuway sa deposyon niya sa Diyos niya, luluhod pa rin to. Pwede natin gamitin yung para mapasama siya sa hari, para maparusahan siya. And ganun nga yung nangyari. Pero ang nakakatawa dito sa verse 10, no? Sabi sa verse 10, 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Sabi doon, kinaugalian. Routine, behavior. Ibig sabihin, bago pa lumabas yung utos ng hari na yon, si Daniel consistently praying unto the Lord. Hindi aksidente, hindi biglaan, sinasadya, intentional. Kaya nga siya routine. Bakit ko po nasabi yun? Kasi minsan, yung mga behavior natin, yung mga disiplina natin, i-reveal siya ng crisis sa buhay natin. May mga crisis or problema na i-reveal kung anong disiplina yung ginagawa natin sa ating mga buhay. At sa buhay na yun ni Daniel, lalong napakita nun yung disiplina niya na kahit may ibang kautusan na maaaring ikamatay niya yung consequence, iyon talaga yung passion niya, iyon talaga yung disiplina niya. Bakit po? Kasi yung disiplina, pine-prepare niya tayo dun sa mga moment na hindi na natin kayang gawin yung disiplina yun. Na wala nang enough time para i-wish mo na sana pala naging ganun ako. Kaya binanggit ko kanina, painful yung discipline. Pero painful din yung regret. Either masasaktan
disiplina ka sa simula or masasaktan tayo dahil hindi tayo nakinig at nagsisisi na lang tayo sa huli. Pareho silang mahirap, pareho silang masakit. Tayo yung mamimili kung anong painful yung gusto nating itolerate sa buhay natin. Gusto ba natin yung painful of discipline na after the discipline, magiging mabuti tayong individual, or let's disregard the discipline kasi hindi siya okay ngayon eh. Pero at the end of, let's say, at the end of the day, nagsisisi naman tayo na sana pala sinunod ko yung disiplinang yun. Sana pala. Kaya nga may kasabihan na nasa huli ang walang nagsisi sa simula. Kaya nga mahirap yung disiplina sa simula. Kasi walang nagsisisi sa simula. Kasi kung madali yung disiplina sa simula, walang nagsisi sa huli. Ganon sila nagkokompahan. Yung disiplina at yung pagsisisi. Because character na binild ng discipline, hindi siya overnight. It will take time. Gusto natin, Lord, gawin mo kung habaan mo yung pasensya ko. Hindi siya magic. Magpapadala ang Diyos ng mga tao na susubok ng pasensya mo. Mga taong makukulit sa buhay mo. Nang sa gayon, ma-develop yung patience na pinagpe-pray natin. Hindi magic yung disiplina. Hindi siya overnight. Next slide. Ayan. So have the discipline for long-term breakthrough. Babalik ako kay Paul. Sulat niya naman to kay Timoteo. Protege niya or one of his, siguro parang ganito, si Paul, Y.An, tapos si Timoteo ay KKB. Parang ganun yung relationship nila. No? Mentor, mentee, discipler, disciple. And etong sulat na to ni Paul, is isa to sa mga dulong sulat niya na raw. Nalalapit na yung kamatayan niya. So basahin natin. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Sumusulat siya kay Timoteo na nang tinaglay ng iyong lolang si Loida, baka si ano to, si Jimbert, hindi yun, ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili is somehow synonymous with discipline. Pagdidisiplina sa sarili. Bakit ko po siya binasa? Gusto kong pagpokusan yung Loida, Eunice, Timoteo. Imagine kung paano i-honor ni Paul na faithful ka, Timoteo eh. Pero faithful din yung lola mo. Faithful din yung nanay mo. Napapasa. Hindi dahil napapamana, no? Napapasa dahil intentionally pinapasa. Itinuturo. Parang sa church natin, no? Kung kaya ni Loida, ni Eunice, at hanggang kay Timoteo, na yung culture ng faithfulness ay nasa kanila, kaya ng church natin na yung kultura ng discipline ay mangyari sa church natin, no? Hayaan natin yung mga disiplina natin sa sarili natin ay maging inspiration sa ibang tao sa kung paano rin nila matutulungang idisiplina yung sarili nila. Hayaan din nating makapagbigay tayo ng disiplina. Hayaan din nating tumanggap tayo ng disiplina. Self-discipline as a self-control. May ikukwento po ako, mga ilang kwento lang to. Meron before, so hindi dito, no, hindi itong timeline na to. Before, nung time na mga KKB pa kami, meron akong 3 KKB girls na in-invite. Mga kaklase ko sila naging kaklase ko nung high school and naging kaklase ko nung college. At talaga namang magaganda. At talaga namang maayos din ang buhay.
In-invite ko, attend kami ng youth service. Wala pang 1 buwan. Hindi na umattend. Bakit? Yung mga KKB boys, pinag-agawan na parang piyesta, pinagchat-chat, pinagkakamusta. Kaya napaka-particular ko when it comes to KKB. When it comes to relationship. Bakit? Kasi may mga kaibigan ako na supposed to be na-invite ko sa church, but dahil during that time, bago pa lang ako during that time, so hindi ko na-raise yung concern ko na yon, na dahil sa mga KKB boys na atat, manligaw, mangsyota, may mga hindi na umattend na kaibigan ko. I mean, ganito ba yung culture ng KKB na gusto natin, na tuwing may a-attend? During that time, sa sarili ko lang, ganun ba yung culture natin? Na para bang uhaw na uhaw kayo sa atensyon? Uhaw na uhaw kayo sa relasyon? Sabi mo sa katabi mo, nagmamadali ka ba? Ayan. Sabi mo, pangit ba ako? Ayun. Hindi ka pangit. Pero yon, bakit ko sinashare yun? Bakit ko sinashare yun during that time? Kasi nakita ko yung buhay ng 3 kaibigan kong yon. Yung isa, di ba nga mga naging kaklase ko sila, no? Yung isa, IT manager ngayon, nakapangasawa ng another IT manager. Yung isa, virtual assistant na nag-cater ng Australian clients, nakapag-asawa ng civil engineer. Yung isa, another virtual assistant na nag-cater ng clients sa Germany na nakapag-asawa ulit ng another civil engineer. Yung mga KKB na nag-chat sa kanila, ayoko na pong banggitin kung ano yung buhay nila ngayon. Ano yung gusto kong sabihin? May resulta yung disiplina. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-ano ng tambay. Walang problema ron. Kung tambay talaga yung preferred nyo, walang problema ron. Pero anong gusto kong ipakita rito? Somehow, yung mga kaibigan kong yon, through their discipline, na hindi muna mag-involve in early relationship, during nag-aaral sila, nagkaroon ng maaayos na karir, nagkaroon ng mga maaayos na napangasawa. Again, I'm not against sa any kind of job, no, kung may kanya-kanya tayong preference. Kasi kaya ako nasabi yon, i-relate ko siya sa isa pang story. Meron pa akong isang kakilala, sabi sa kanya ng magulang niya, mag-aral kang maigi. Nang sa gayon, hindi lang tambay yung mga manliligaw sa'yo. Nang sa gayon, may option ka na hindi, na pag may nanligaw sa'yong tambay, wala ka ng ibang option. Mag-aral ka, makagraduate ka, para maging lapitin ka ng mga nakagraduate din. Again, I'm not against sa tambay. Kung preference po talaga ng isang tao na maging karelasyon niya, walang problema ron. Pero ang gusto kong i-point out dito, discipline somehow gives us choices. Ang choices po, yung isa sa alam ko, narinig ko to kay chairman yung isa sa mga bagay na valuable. Kasi ang isang taong walang choice, yun na yun. Pero yung taong may choices, imagine, hindi ako papasok ngayon. Bakit? Tinatamad ako Nakapag may ipon naman ako, kahit sisantihin nila ako. Of course, hindi ko sinasabing ganun yung maging attitude natin. Pero yung options, no? Yung options sa buhay natin. Then, one more story and then I will invite you to stand up. So, one more story. Meron 2 magkapatid naman. 2 magkapatid. So, yung kuya is nagtatrabaho na. Yung kapatid niya is nag-OJT. Nag-birthday kasi yung kapatid niya. So, somehow, inabutan niya ng pera. Then, binalik nung kapatid niya yung pera. So, magbigay na lang tayo ng amount. Kunwari, binigyan niya ng 3,000. Ibinalik yung 2,500. So, nag-chat yung kuya, ba't mo binalik yung 2,500? Kasi kuya, hindi ko naman nagastos lahat nung pa-birthday mo. Binabalik ko siya sa'yo. Binabalik ko siya sa'yo, kuya. Bakit? Kumikita naman ako sa OJT. Okay na to. Sabi ng kuya niya, huwag kang maawa sa akin. Sabi ng kuya niya, huwag kang maawa sa akin. Kaya kong magbigay kasi binibigyan ako ng Diyos.
kaya kong magbigay kasi binild sa akin ng Diyos yung disiplinang mag-ipon. Kaya kaya kitang bigyan dahil binibigyan ako ng Diyos. Huwag mo akong kaawaan. Huwag kang maawa sa akin. Pinagpapala ako ng Diyos. Dinidisiplina ako ng Diyos. Kaya kung bigyan man kita, hindi yan mabigat sa akin. Then sabi nung kapatid niya, hindi naman ako naaawa sa'yo, kuya. Nakukonsensya ako. Kasi, yun nga, lagi ka na lang nagbibigay. And then, yun pala yung sabi nung kuya niya, na yun nga, huwag kang mag-alala. Pinagpapala ko kayo kasi pinagpapala ng Diyos. Nagagawa kong magbigay kasi binibigyan din ako ng Diyos ng sobra-sobra. Sabi pa niya doon sa kapatid niya, huwag mong madaliin maging responsable. Huwag mong madaliin yung responsibility. Kasi yung kapatid niya na yun, ang mature ng mag-isip na just imagine pa-birthday, binalik yung pa-birthday kasi ayaw niya raw maging pabigat. Sabi ng kuya niya sa kanya, huwag kang magmadali sa responsibilidad. Darating yan. Sa ngayon na estudyante ka, mag-aral ka. Diyan ka mag-focus. Time, darating yung opportunity na hihingin sa'yo mismo yung pagkakataon na magiging responsable ka. Pero habang wala pa, paghandaan mo maging responsable. At nakikita niya naman yun sa kapatid niya kasi nga, habang nag-OJT, nakakaipon during OJT, tapos ibinabalik pa yung sobrang pera. Nakikita niya yung disiplina. Kaya lalo niyang gustong i-bless yung kapatid. Nakikitaan niya ng disiplina. Imagine, ganun kasarap tulungan yung tao na tinutulungan din yung sarili nila. May I invite each and everyone and I will just read the next slide. Everyone to stand up. Usually, discipline comes before the greater responsibility. Pwede nating sabihin, magiging disiplinado na lang ako pag marami na akong pera kasi wala pa naman akong pera eh. Walang sense. Hindi dadami yung pera mo hanggat hindi ka disiplinado. Bakit? Kasi nga hindi ka disiplinado. At dumami man yun, mauubos din yun. Pwede nating sabihin, magiging responsable na lang ako pag na-promote ako. Hindi ka mapopromote. Bakit? Kasi hindi ka nga responsable. Maging responsable ka muna para ipagkatiwala sa iyo yung promotion. Saka na lang ako maglilingkod kay Lord pag malaki na yung ministry ko. Hindi. Maglingkod ka muna para dumating yung opportunity for bigger ministry. Hindi pwedeng ipagkaloob ni Lord yung mas malaki sa tao na hindi niya ina-assess yung sarili niya, hindi niya ini-improve. Bakit? Kasi kay Lord mahalaga yung ministry, mahalaga yung soul. At kung ibibigay niya sa taong hindi preparado, masasayang. Gawin muna natin yung mga dapat natin gawin. And si Lord, ibubuhos niya yung tamang blessing sa tamang character, sa tamang personality, at its right timing. Hindi ko sinasabing maging perfect tayo. Even the Lord doesn't wish perfection from each and every one of us. But at least, desire discipline, desire character. What can I do, Lord, to improve myself? Pasensya na po, medyo naging intense yung discipline. Bakit? Kasi nga discipline na masarap. Kahit dumating yung time na disiplinahin natin yung sarili natin, darating yung time, magiging demotivated din tayong disiplinahin yung sarili natin. Kasi nga mahirap ang disiplina. Kaya, kung meron tayo mga narinig na hindi natin nagustuhan or maaaring hindi acceptable from us, let's assess ourselves. And even me, wala namang exemption. Let's assess ourselves if those things na narinig natin ay kailangan nating something na mga i-work out. Sige po, let us close our eyes and focus on the Lord this afternoon.
Panginoon, nakita ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng dilim. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso isip ko isang sinasapit. Nabubuhay pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pa sa salamat. Ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang iaalay. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat this afternoon, Panginoon, sa mensaheng narinig namin, Panginoon. I pray, Panginoon, na tumatak yon sa aming mga puso, sa aming mga isip, at magamit namin sa pang-araw-araw naming mga buhay, Panginoon. Lord, we continue pray for Ate Mirna, Panginoon. We pray for her continuous healing, Panginoon. And even to her family, Panginoon, give them the strength. Comfort them at this very moment, Panginoon. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Huwag mo silang hayaang panghinaan ng loob, Panginoon. Lord, alalahanin mo yung lingkod mo, Panginoon. Alalahanin mo yung passion ni Ate Mirna, Panginoon, sa pagsuserve, Panginoon. Ma-witness nawa namin, Lord, yung kagalingan ni Ate Mirna, Panginoon. And Lord, to each and every one of us na nandito, I pray, Panginoon, for provision, Panginoon, sa mga financial namin pangangailangan, and even the discipline, Panginoon, to be a good steward of your blessing, Panginoon, nang sa gayon walang masasayang, Panginoon. And Lord, I pray sa mga mahal namin sa buhay na may sakit karamdaman, Panginoon. Lord, continue to heal those people, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Hayaan mo na magamit yung sakit na yon, Panginoon, yung kagalingan sa sakit na yon, para sa iyong kapurihan, Panginoon. Sa bawat isa, Lord, na nandito, patuloy na naglaan ng oras
sa music ministry, sa VIA, sa Jam, to each and everyone, Panginoon, na patuloy na naglalaan ng oras sa practice, sa pagsipra, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Gantihan mo nawa lahat ng oras, efforts, Panginoon, talents, na patuloy nilang pinapagamit sa iyo, Panginoon. To each and every one of us here, Panginoon, pagpalain mo po kami. Provide mo po lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. At sa darating na bagyo, Panginoon, ingatan mo yung bawat isa sa amin, Panginoon. Gawin mo ulit kaming ligtas, Panginoon, sa anumang pagbaha, malakas na ulan. Bigyan mo ng kapayapaan yung aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aral ng disiplina, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kung sa mga oras na ito, nakakaranas kami ng pagdidisiplina sa iyo, Panginoon. Ang mas mapokus namin, Panginoon, yung pagmamahal mo, yung concern mo, na dinidisiplina mo kami dahil may pakialam ka sa amin. At ayaw mo kaming lalong mapasama, ayaw mo kaming lalong mapariwara, at gusto mo kaming mas maging mabuting tao kapag pakinabang sa iyo at sa ministeryong ito. Maraming salamat, Panginoon, and unto you we give back all the glory, the praises, and the adoration, for you deserve it all, Panginoon. Maraming salamat po, at ito ang aming sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. God is good. All the time. Mahina po yan. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sabihin po natin, di po natin dinimutin ang pangako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikuti na lagi.
po tayong umupo. So tayo naman po ay dadako sa ating pagbibigay. So, ang verse po natin, ayan. So, ang tip po natin ngayon is breakthrough discipline that empowers. So, di na po ako masyadong lumayo dahil yung verse na gagamitin natin ay 2 Timothy chapter 1, verse 7. So, ang Tagalog version niya, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So yung, bago tayo dumako sa exhortation, tanong ko lang, pag kayo po ay nakaka-receive ng sweldo, salapi, or bonus, ayan. So yung mga bata dito, pag kayo tuwing Pasko ay nagkakaroon ng bonus, may bonus agad kayo? Ayan. Kapag kayo ay nagkakaroon ng pamasko, ano ang una niyong binibili? Ano una niyong ginagawa sa nakuha ninyo? Tinatago. O yung tinatago, ano pa? Yung sa mga nanay. So usually, di ba, binibili na natin ng mga mahalagang gamit sa bahay. O yung mga pangangailangan. O kaya naman, yung para praise. Ayan. O kaya naman ay para sa pangbagong taon na handa. So sa Pasko yon, okay? So, mga napamaskuhan. Pero minsan, pag may mga bonuses tayo natatanggap, yung iba sa atin nag-order na sa Shopee, o kaya naman, o yung mga kabataan dito, pag may mga savings daw. Okay, savings na iipon. Pag malaki-laki na yung ipon, may bibili na silang gamit. Pero, ang sabi dito sa verse, okay, lagi kong sinasabi, ang pagbibigay po ay hindi usapang pera. Ito pa ay usapang kung gaano tayo nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. So, nagtitiwala ba tayo sa Kanya every time na nakakatanggap tayo? At kapag nagkukulang, nagtitiwala pa rin kaya tayo sa Diyos? O binibili na natin yung mga kailangan? Di ba naniniwala ko ang sabi, God will provide. Amen? So according dito sa sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Okay? Kundi power, love, and self-discipline. Ibig sabihin daw po, ang bawat believer ay hindi controlled by fear. Hindi tayo dahil natatakot. Naalala ko po kasi, kaya ito yung verse din na kinuha ko. Every time po every time po na nagbibigay ako sa Diyos or nagbibigay ng ikapu offering, ang lagi kong sinasabi kapag nagkukulang ako, hala, ibibigay ko ba to o hindi muna? Pero alam niyo po, challenge ko yung sarili ko ng mga panahon na yon. Kasi may time po talaga before na pagka nagkukulang ako, hindi ko muna ibibigay. Utang muna, Lord, sa susunod na linggo na lang. Pero, nung mga time na sabi ko, hindi, dapat sa Lord to eh. Ito, ikapu na to, sa Lord to. Itong offering na to, sa Lord to. So, alam niyo po ba difference sa ikapu at offering? Ang ikapu po, ibig sabihin, 10% ng ating lahat na nakuha ay ibibigay natin sa Lord. At ang offering naman po ay kung paraan natin ng pagbibigay sa Diyos, paano natin siya ino-honor or wino-worship. So, any amount po yon. Okay? Sa ikapu may specific amount or percentage. Okay? So, sabi kong gano'n na hindi, dapat sa Lord to. And then, alam nyo, na-bless ako sa Lord kasi pinakita niya po ang kapangyarihan niya through giving. Okay? So, nung nagbigay po ako, at hindi ko na po inalala kung kulang ako, kung may pamasahe ba ako, or sa mga susunod na panahon ko, ano mangyayari sa akin, basta ibinigay ko na lang sa Lord. Alam niyo po, hindi ako pinagkulang ng Diyos. So, ganun ang kabuti ang Diyos. Kaya nga sabi, wag daw tayong manahan o manatili sa takot. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng
spirito ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Naalala ko sabi ni Mark kanina, ayan, ibubuhos ng Lord ang tamang blessing sa tamang character. So, kung tayo ay may Christ-like character, kung binibuild natin ng self-control, self-discipline, o yung bagay sa pagdidisiplina natin, di ba sabi kanina, nung nagkaroon tayo ng amount or bonuses, ano yung una nyong itinatabi? Dapat pala ang unang itinatabi ay yung para sa Diyos. Amen? So, sige, yun lang po. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord God Jesus. Thank you, Lord, for everything that you have done in our lives. Thank you for your goodness, Panginoon. Thank you for continue showering your blessing on us, Panginoon. And, Lord, you know our heart's desires, Panginoon. Alam mo po yung mga dalangin ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin patuloy, O Lord, na pagpalain nyo yung bawat pinagkukuhanan, Panginoon, ng aming salapi, Panginoon, yung aming mga trabaho, Panginoon, yung mga businesses, yung mga rentals, Panginoon. Even, Lord, yung mga opportunity na binubuksan ninyo. Patuloy, O Lord, na palaguin niyo po ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na as we give, Panginoon, ang siksik, liglig at nag-uumapaw, Panginoon, ganon din, O Lord, yung pagpapalang ibubuhos mo sa amin. Lord, tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pinagkalooban ng espiritu ng pagkatakos, Panginoon. Kaya naman, Lord, we give our offering and tithes, Panginoon, with love, Panginoon, and self-discipline, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw po ang madakila, Panginoon, sa aming ipagkakaloob ngayong hapon na ito at magamit ito, Panginoon, sa kalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Patuloy, O Lord, na idinadalangin namin, Panginoon, ang mga taong gagamitin mo na maghahawak, Panginoon, magbibilang, mag-handle ng salubing ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Mahal ka po naman at ikaw ang patuloy na madakila sa mga buhay namin. In Jesus Christ's name we pray. Ito po ang aming samot na langin. Amen and amen.